Kung matagal na kayong nanonood sa akin, bihira ko lang bitawan yung salitang pinaka. Sa tingin namin tama yung may nag-comment dati nung gumawa kami ng video dito, ito daw yung Rolls Royce ng mga lumpiaan. Kung papanindigan ko lang yung sariling opinion ko, ito yung lasang pinakahinahanap ko. Amoy lumpia, sariwang gulay, hindi pinrito. Ito nga ata ang paborito ko kaya babalikan ko na to. Ang sarap experience na to mahahanap nyo sa may Banawe. Madali lang to makita kasi malapit to sa Starbucks. Corner Banawe at saka ng Kalamba. Walking distance na mula doon. Medyo may kahirapan ng parking pero pag mahilig ka sa masarap, gagawan mo ng paraan. Yung tikiman natin ngayon mangyayari dito sa may Muyhong. Madalas nagte-take out kami dito pero ngayon lang ako mag-order ng iba-ibang mga pagkain. Adventure to. Ito yung home of the Chinese amoy lumpia. Kaya unahin na natin to. Ito na. Tagal natin hindi bumalik dito pero sobrang na-miss namin to kasi sa tingin namin tama yung may nag-comment dati nung gumawa kami ng video dito, ito daw yung Rolls Royce ng mga lumpiaan. Yung Muyhong, yung amoy style na lumpia. Tingin ko sa pagkakaalala ko, ito rin yung number 1 ko. Bihira ako mag-rate pero balikan ko, nakita ko punong-puno nga, tama yung kaya ko ito nagugustuhan, ang dami niya nung wansui. Hindi para sa lahat. Marami siya magbawang na hilaw. Gustong gusto ko. At kompleto, regado siya. So, sa lasa, para sa akin, complete. Balikan ko Ito yung lumpiang amoy pa lang igaganahan ka ng kumagat. Medyo kaamoy ito nung Globe Lumpia ng Quiapo. Dahil punong-puno to ng rekado, malakas sa bawang, malakas din sa lasang masarap. At ang gusto ko dito, malasang-malasa na talaga yung gulay. Kasi merong mga ginigisang gulay na paminsan nabibili natin sa lumpia. Medyo bland, medyo gusto mo panlagyan ng sauce. Sige, try ko rin, pero may tamis na siya Tamis lang naman talaga dinadagdag na to. Napakasarap talaga ng lasa nito, balansyado. Sunshine hot sauce for the win. Ito nga, tingin ko ito na talaga ang pinakamasarap. Para sa panlasa ko Sa totoo lang, halos lahat naman na naglulumpiang sariwa pare-pareho lang naman ng ingredients na ginagamit. Ang duda ko, maganda lang yung gamit nilang pambalot dito, manipis. At napakaganda talaga ng pagkakaluto, malasang malasa para sa akin. Pero ang guilty pleasure ko yung paggamit nila ng maraming wansui. Nare-request din nga palang walang wansui o kaya wala nung hot sauce. Depende na sa panlasa nyo. Isa pang gustong-gusto ko dito, yung moisture ng lumpia. Saktong-sakto. Hindi ka mahihiringan. Hindi kulang Kumbaga, yung eksakto lang na maganda yung slide sa throat mo pag kinakain mo. Sarap talaga. Gustong-gusto ko na every bite, nilalagyan ko ng hot sauce. Sobrang treat talaga para sa akin to. Marami na naman ako sigurong reference. Naalala kong lumpia na medyo yung sa pagtulog ko yung napapaniginipan ko. Isa to, Muyhong, at saka yung isa na natikman ko sa Taiwan. Sobrang, kumbaga, sana mabalikan ko ganun. Parang sarap nun nangyari ba talaga yun? Ganun pa rin yung feeling na manipis yung na to. Ang ganda nung gamit nila na lumpia wrapper. Hindi abala kainin, hindi siya nakakapagpabusog. Nag-hold lang siya ng parang giant vegetable burrito mo. Ang sarap niya talaga. Walang agaw na lasa yung peanuts at saka yung hoti ba yun, yung nilalagay nilang malutong. Ultimately, maganda yung luto ng gulay. Ang tagal na nung gumagawa ng lumpia. Nung una ako pumunta dati, siya na rin yung gumagawa. So, master sila. Kumbaga, iba yung level nila dito. Lalo na dito sa lumpia na to. Dito pa lang, sobrang gabong yung punta nyo dito. So, ito yung oyster omelette. Tingnan natin yung lutong test sa mga edge niya.
May lutong. Tingnan natin yung loob. Kung appearance lang, kahali-hali na naman talaga yung itsura. Bawat mesa na nakita namin meron. Talagang ino-order to. Yung lagkit sa gitna, present, yun naman talaga yung hinahanap dito. Oysters, marami rin. Tikman natin yung oyster cake. Magkakaiba talaga itsura ng bawat oyster cake kahit saan ka umorder. Ito brownish, hindi. Paminsan medyo mas dark pa eh. Tapos may ketchup. Wala mo ng ketchup. Ganda yung latong. Masarap din yung lasa ng gulay. Parang may sesame oil na siya. Ayun natin with ketchup. Ito, sobrang nagustuhan to ni Mrs. Dizon. Masarap siya. Pati yung gooiness niya, sakto. Sarap. Tapos may pamaris pa na gulay. Atsara. Pati nga pala yung sunog, yung parang nag-crust na sa dulo-dulo. Yung malulutong, yun na nagpasarap dito. Yun na masarap. Sobrang bagay kasabay. Atsarang Pinoy, parang parang atsarang Pampanga. Ganun yung dating. Ito ang pambagay ko dito sa lumpia. Oyster cake, lumpia. At ang dami ko pang in-order kasi ngayon lang kami talaga kakain ng kumbaga full dine dito. Parating lumpia eh. Check natin yung iba pa. O nga pala, nakita namin yung nauna sa amin na kumain dito sa mesa na to. Naglalagay ng chili garlic sa oyster omelette. Sa tingin ko yun talaga yung ultimate lasa nito. Subukan ko. Hindi ako mahilig sa ketchup lang eh. Or kakainin ko nga siya nang hindi nagki-ketchup ata. Mas okay pa ako dun sa atsara. Tingnan natin ito, garlic oil. Yun. Toyo at garlic oil. Sobrang sarap. Okay, tikman natin sa order ng pagkadating ng pagkain. Ito chamiswa dahil ito talagang bihira talaga sa amin to. O sa kung saan ako umuwi, baka walang chamiswa. Kaya natutuwa ako. Magandang noodles tong miswa na to eh. Yung brownish na may amoy pa eh. Tapos marami nung shiitake mushroom, eggs, konting gulay, mani, at saka yung fried garlic. Kaya ko to gusto dali kainin, tsaka ang sarap eh. Parang may earthy na lasa eh. Noodles pa lang, panalo na eh. Yung noodles talaga, sarap. Sarap ng lasa. Na-drench na nung lasa nung eh. Actually, ang pinakalasa niya, yung shiitake mushroom, yung sarap. Sobrang sarap niya. Next to Canton, ito yung gusto kong klase ng miswa. Yung may bite, yung hindi yung miswang puti. Baka kasi miswang puti, pang sabaw yun eh. No? Kaya itong miswang brown, pang chamiswa. Ang sarap. Every time talaga meron. Parang treat makatikim. Hindi siya lasang ibang-iba siya sa experience ng pansit bihon. Medyo malapit siya sa Pansit Canton experience dahil doon sa noodles. Sobrang ako gabum sa akin tong chamiswa always. Ito ang pinaka-solid na nakita ko sa matagal na panahon na naming pagkain kasi ang laki, massive nung dumating. Tapos nung chinek namin yung quality ng meat, napakalambot niya. So hindi na kami magkakanin. Ang in-order na lang namin, separate na order to, itong papaw bread. 150, ito 14. Parang magkapares yan. Unahin natin na yung makakarning parts, nakahalo na dun sa... Siyempre dapat mag-experience ka ng balat kahit papano. Yun na yung whole experience ng patatin. Lagyan ko kaya ng malaking mushroom. Ayan Hindi ko alam kung paano didiskartehan. Nakakatawa eh. Napaka-solid. Pati yung knuckles, I'm sure ang sarap higup-higupin ng yung mga litid-litid. Tikman natin Doon ako sa mushroom agad. Sarap. Nangangailangan to ng extra punch ng chili garlic. Para makontra mo yung taste kasi matamis siya. Para lumabas yung alat ng konti. Tsaka
extra punch ng garlic. Gaboom. Ang sarap. Pat na yung nakain ko. Sobrang sarap. Tapos, hindi ko alam kung ginagawa to dito. Humingi ako ng wansui. Siguro, pinagbigyan kami kasi marami naman kami in order. Hindi ko alam kung normal na ginagawa dito yun. Nalagyan ko ng wansui itong bite na to. At one solid chunk of meat. Pakita ko lang yung magiging solid na bite. Sige nga, tikman nga natin to. Yung ginawa kong parang kwapaw, sa totoo lang medyo hinahanap ko yung lasa ng kiam chai para merong tamis, alat, asim. Sarap. Baba. Pero panalong-panalo to dahil napakalambot ng pata eh. Masarap at hindi maalat. Sa utak ko, pwedeng-pwede to eh. Yung chamiswa, kinuha ko yung mga, alam mo yung dulong part ng pata. Yung mabuto at saka ma-collagen. Halo natin sa chamiswa. At saka yung konting sauce ng patatin. Sa tingin ko, gabumda. Napaka. Sobrang sarap. Ang masarap sa patatin na to, pwede mo siyang papakyon eh. Dahil hindi siya wala matapang na flavor eh. Walang sobrang lasa ng 5 spice, ng alat. Kaya kahit saan ko nga ilagay, kahit isabay ko to sa oyster cake, masarap siya. Sobrang ganda ng gawa nila dito ng patatin. Pangkanin din to, depende na sa inyo. Pero officially, gabon tong patatin nila dito. Uy, ito pala yung crab fuyong. Alam mo, marami pala siya ring gulay sa loob. Ang daming carrots. Meron ding bell pepper. Kaya ang bango nung hinati na namin. Tingnan natin to. Ito, torn between crab rice. I'm sure masarap yung crab rice dito. Pero ito, puro crab lang to eh. Parang crab omelette, diba? Crab fuyong. Tikman nga natin siya ng sarili lang niya. Gusto ko kasi ihalo na naman sa chamiswa. Okay. Dahil meron siyang bell pepper. Ang unang naalala ko nung kinain ko siya. Pati doon sa sauce. Sarsyadong isda. Yun yung una ko na, yun yung lasa niya, general taste niya. Isa pa. Oo nga. Yun yung lasa niya, pero crab. So yun yung luto pala nila. Yun yung style ng luto nila. Sa pool, si Mrs. Dizon dito. Pareho kami nag-agree na para siyang escabecheng isda, pero crab yung ginamit. Masarap nga. Kala mo sweet and sour. Kala mo lang. Kasi hindi siya masyado maasim eh. Pero ganun yung lasa niya. Alam mo yung parang fishball sauce na yung brown na ganun. Parang ganun siya. So, okay din yung... Okay to na pandagdag dun sa lahat ng in-order namin. Pang break. Kasi sa tingin ko balansyado eh. May pork, may crab, merong lumpiang masarap, may oyster, tapos meron yung napakasarap na, sa tingin ko obligado nyo to dapat in-order tong bihon na to. Itong miswa na yan, chamiswa. Babagay ko na naman sa favorite move sa miswa. Wow. Sarap talaga nung chamiswa. Bagay kahit bagay yung crab fuyong doon. Solid. Okay, maiba naman, okiam chicken. Ito rin, hindi ako nakaka-order nito sa area namin. Okiam, nung tinanong ko, red bean curd pala. Yun pala yung pampapula niya kasi mapula yung okiam eh. Tapos, pero dito nakalagay din sa karatula pag pumunta kayo. Sikat din kahit saan naman yung buttered chicken. Pero ito yung pinili namin kasi ito yung bihira eh. Tingnan natin kung ano yung contribution ng red bean curd. Sa lutong test, check agad to. Oo nga. Parang may siya. Parang fermented kasi ng konti yung red bean curd. So, ibang lasa siya ng fried chicken. Kasi meron na siyang konting asim ako natitikman. Konti lang. Hindi ko lang alam kung meron pang lemon kasi ito nung binabad. Pero, iba nga yung lasa rin ng okiam. Not your ordinary fried chicken. Definitely hindi siya Filipino taste. So, kung adventurous ka, katulad ko, medyo ako ordering ko to.
Pero next time, tatry ko na rin yung butter chicken kasi yun daw talaga yung kumbaga best seller dito. Or madalas in-order. Again, bagay na naman to sa Chamiswa. So, bonus round to kasi dessert na. Egg pie, patibong sa akin yan. Kumbaga, hindi ko siya mapigilang hindi orderin. Parang buchi yan. Tapos may slice. So, ito yung order ko. Gulat ako. Tingnan nyo, parang kung magsasaing ka, nandito na yung tubig, oh. Sa halos nandito na yung pie, ibig sabihin, makapal. Pa natin, So, ito bonus na to kasi natuwa na ako sa kinain ko lahat, Bigat. Sapul na sapul yung egg taste, creamy, hindi masyado matamis, tama yung lamig, tapos yung saltiness ng crust, perfect. Napakasarap. Sarap na to. Solid itlog. Nagustuhan ko to. Size, price, pati yung konting alat ng crust. Bagay dun sa creaminess ng egg. Solid to. Pwede nyo to iuwi. Meron silang isang buo. Ito gustong-gusto ko to. Yun yung comprehensive kain namin sa Muyhong, pero hindi pa rin namin natikman lahat. Napakarami kasi, pero yung mga all-time favorites sa pagkaalala ko yung miswa na pato. At meron din siguradong kanya-kanyang paborito lahat ng taong mga pumupunta dito. Pero ako, tutuldukan ko na. Para sa akin, ito yung paborito kong lumpiang gulay na Amoy style. Yun.